another golden opportunity to again learn some more from God's Word. Hallelujah. Enjoying this supplement from the Lord. It's time for our supplement. Amen. Hallelujah. We mentioned last week, 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. For today, the emphasis in verse 17. But let's read again verse 16 also. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Let's say, equipped for every good work. Thoroughly equipped for every good work. Ang tao sa Diyos, apil na mga babayan, it's a generic term. No? Ang katauhan sa Diyos, si bisan kinsa na nag-alagad sa Diyos, na connect na kang Jesucristo, balik na to sa mahan, pinaagi kaniya, masinangkapan ong makahimo sa tanang maayong buhat. Equipped for every good work. No, na ang goal no sa pagsangkap no nga ang katawhan sa Ginoo makabuhat sa bulaton. Tanan nga bulaton, ministry work, no, pag-share sa pulong, pag-ampong sa kiton, deliverance, counseling, visitation, tanan mahimo sa usa ka magtotoo. Because he has journeyed from being a child of God to becoming a man of God. Buti pasabot nagahamtong siya. The man of God, tanaw na, man of God. Ingnang imong katupad, you are a man of God or a woman of God. Tao ka sa presidente. Para gwapo na dugdako kag dungugan na ba? Pag ingnon ka nga, tao ka sa presidente, tao ko sa presidente. Ibiim. Ana. Dako kayo ang imong ngisi, ana ba? So kung ikaw tong tao sa Diyos, kay kaplag na ka kaniya, ikaw nakaplaga na pud niya, na ana siya sa imong kinabuhi, ikaw pud na kaniya. Hallelujah, no? Doon na kamoy relasyon nga ligon kayo, nya lakaw ikaw sa matagadlaw, kuyo ganiya, you're walking every day, following Him, your life belongs to Him, you seek to honor Him in everything that you do and say, you understand that every moment of your life, hallelujah, is an act of worship unto this God who redeemed you. Even before that, He created you in His image, and now He has redeemed you, forgiven you of all your sins. He's written your name in the book of life. So many beautiful things He has done in you. And the least that you can do is to serve Him. Hallelujah. Amen. So, muna nga, necessary itong masangkapan. No? Masangkapan ka, you are prepared, you are perfected, you are trained. Hallelujah. And you're able now to do every good work. Praise God. In fact, you are becoming better and better. And in due time, you will outperform your leader. And that will be good. Amen. So, kinanglan nga makarahibalo kita nga dili lang takutob sa ting paminaw. Let us not limit ourselves to just being attendees, always joining but never participating. You are present, but you are just an audience in the meeting. You do not talk, you do not participate, you don't contribute. But if we follow the pattern that has shown to us by Jesus and by the apostles, yes, there is a season wherein you start as a beginner, diba? And then after 3, 4, 5 meetings, you have learned something already and you want to get involved. You want to participate. You will even volunteer. You can tell your leader, Kuya, next na to nga tapok, ako'y mag-lead of prayer.
Di ba? Or next na to nga tapok, maghatag ko gamay nga inspirational word. I will ask the Father, I will ask the Lord to give me a message, short message, maybe 3 minutes nga message to inspire ka, mixed with my testimony. Ano ba? So that you start practicing. So, karon akong ipurso ni nga huna-huna, no, kay mao man ni ang objective sa pulong sa Ginoo o sa mga sinaligan sa Ginoo nga mga tawo katong apostolic fivefold ministry gifts nga gihatag niya sa simbahan, no? Kini sila pulong sa Ginoo, kini sila fivefold ministry gifts, kining ministry gifts so ginamit ang pulong sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Dios nga ang katawhan sa Dios thoroughly equipped for every good work. Na mahimong mga magbubuhat sa gingarian. Mahimo silang participant sa dakong ani. Remember si Jesus daanan nagsulti, no? Way back in Matthew chapter 9, the harvest is plentiful but the laborers are few. Dako kayo kalinyon, gamay lang ang mag-aani. Mo na nga ayaw paglangan-langan, no? Labing sayo nga masabtan nimo nga ikaw day apil sa tawag sa Ginoo nga mahimong mag-aani sa dakong alanihon. Then you get excited and you focus all your energy and your time and your effort onto it. And in due time, you will see the result. God will bless you. And in the coming days, when Christ comes back, you will receive your reward. Makandawat pa yung kagdakong balos pagbalik sa atong Ginoong Kristo. So here are some things that you need to remember. Yeah? Para sa imuhang paglambo o paghamtong nga mahimo kang galamiton sa Ginoo, usa sa unang butan nga kinanglan nimong masayran, kinanglan do na kay personal nga responsibility sa imong paghamtong. Pangakuhan nimo ba ang imong paghamtong ba? You take a personal responsibility for your spiritual growth. Although God will bless you with people that will help you, but on your own, you take a personal responsibility. Ikaw mismo ba? So that ikaw mismo magbasag pulong, ikaw mismo magsabot sa pulong, ikaw mismo mag-spend time praying, ikaw mismo mag-set aside og adlaw nga mag-fasting ka, ikaw mismo magabasag uban mga supplementary books that will augment your understanding. Ano siya ba? Wala ka nagtinapol ba? Nagbakugihon ka, no? You become, hallelujah, aggressive and active in pursuing your spiritual growth in Christ Jesus. You set yourself a timetable nga by such and such a month, such and such a year, I will be like this. Mga tao nga malampuso, nagyon na sila goal sa kinabuhi. So, pwede gani ka mag-set of goal. Pero karon, I'm encouraging you, especially if you are a new follower of Jesus Christ, no, nga, mag-take ang personal nga responsibility. Ikaw mismo pangakuhan nimo, mangako ka sa imong kaugalingon, nga ako gyud maning kamot ko, nga mahimo kong galamiton. Tabangan ko sa Ginoo. Hallelujah. I-declare na gani na daan nimo, magpakita kang kainit ba, kadasig, pagka-agresibo, ani nga bahin. Do not be passive. Do not be lazy. Especially if you are a Christian, being lazy is out of the option. God has no place for lazy people. God cannot use a lazy person. Another thing, avail of God's ministry gifts. No? Nasayra naman to nato nga si Lord na grace up og mga tao nga mga gigasahan niya iyang gihimong gasa ngadto sa iyang katilingban nga mga sumusunod ni Jesucristo. No? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. No? Una sila. Sila tanan importante alang sa paghamtong sa katawhan sa Ginoo. Praise God. And they're still around, no? Daghan kanila, nagapangsyon na sa nagkalinlain lang kaning 5 nga bahin ani.
O, dili na necessary nga nagyoy title na ipin diri apostle or doctor, reverend, dili na ginanglan. Pangitaon lang nato itong nag-function properly with the right spirit, the right heart, the right motive. And let's avail sa ilang ministry service. Maminaw kita kanila, magtuon kita kanila. Let's receive inspiration from them, instruction from kita no, magpasalamat be gud ta kay kada tuig gina duaw ta o gina ministeryohan ni Pastor Cesar na last year November sa conference sa Manila na iyang anak, na iyang asawa, na pa iyang son-in-law, na pa sila Lawrence Kong, yang misis, yang anak, na pa si Archie Pulbida, si Bert Pretorius. May these people, they are coming here every year, no, to help us, to minister to us. Let's avail, no, atong paymudslan ba na mo na mamasahe ta pilar na dili man na gasto, investment man na sa atong spiritual maturing, sa atong paghamtong, pagkadaghan sa pulong sa Ginoo nga atong ma-receive. Ang uban ginabalik-balik para gyud modulot pag-ayo sa atong pangisip, di na gyud nato malimtan. Hallelujah. Kay aron lagi nga mahimong kitang mga thoroughly equipped, hallelujah, nga mga katawhan sa Ginoo. Praise God. Ang ikatulo, practice. Mag-practice ka. Gibasa naman nato ning Philippians 4 verse 9. No? Kimanin ninyo ning bersikulo, i-underline ni diya si mong Bible. Philippians 4 verse 9, Paul was writing to the Christians in Philippi, no? Excuse me. He was writing to the Christians in Philippi. Dili ni sila mga Bible school students, no? Mga regular nga magtotoo ni, mga babae, mga lalaki, young people, may mga hantong adults. Kaya nga naman ang composition sa mga local congregations. And so it was a general letter that Paul wrote to the congregation in Philippi. And chapter 4 verse 9 says, whatever you have learned, unsay imong katunan, nadawatan, nadunggang gikan kanako, o nakita ba nimo kanako, put it into practice. And the God of peace will be with you. Buhata kini. Og ang Dios sa kalinaw mag-uban na nimo. Ubanan ka sa Dios sa imong pagpraktis, sa pagsugod bitaw nimo ba. Nakadungog ka nga mahimo day kang dalamiton, gitudluan na ka, gipakita na ka, pinagi sa modeling sa imong discipler, no? Pagsugod na. Adtuan ng imong silingan. Sangyawi dito sa pulong sa Ginoo, hagara siya, di ba, imbitasi mong balay, pag-anda mong painit. Ano gani? Dili bang pabiling maulawon, no? Remember itong atong verse last week, no? 2 Timothy 1 verse 7, God has not given us the spirit of timidity or fear, but He gave us spirit of power, of love and self-discipline. Dihatagan kita niya, dili kaulaw, dili pagka makaigugon, kundili espiritu sa gahom, espiritu sa gugma, espiritu sa pagpugong sa kaugalingon. Natanawa, manakinanglan nimo nga kanang mag-practice yoga. Kanang giingon sa Nike ba, just do it. Kana, check na yun, check, just do it. Ana gani. So, i-remind nimo ang imong kaugalingon, because you are taking a responsibility for your own spiritual growth and maturing, no? Hindi na ka gani maghulat pa sa imong spiritual leader, mao'y magsigig remind nimo, ikaw na mismo ba, kay may personal responsibility man ka, ikaw na mismo. Hallelujah. It's good kung naasya mo, alalay nimo, pero makakatkat lang baya ka, basta mangusong ka. Kanya, naimutabang nimo, mas nindot. Pero bisag unsaon niyag tulak nimo aron makasaka ka kung ikaw way gusto di jud ka makakatkat. Tanawa nang ikaw gid una sa tanan mo oy mag-decide na kinanglan mapuslan ning akong kinabuhi kay sa una ra ba sa wa pa ko kang Kristo didto pa ko sa kalibutan gipahimuslan ra ba sa kalibutan ni akong kinabuhi. Puslanon ko ngadto sa yawa kaniadto man ka di ba sa una.
puslanon kayo ka sa kaaway. Tabako ka niya. Daghan pod ang nakamao pag tabako tungod nimo kay manggihatagon man ka ana man ang mga smoker. Kana na sila diri niya. Kuntob sa masugatan, itulo dayon nila ng ilahang kaha sa sigarilyo. Generous kayo. Ba po na mag-inom sila. Pag naimuagi, haggaron dahi na. Guyuron pa, taga-imnon pa. Di kinang sugot nga mubalibag ka. Hantod nga, makakaton yung kag-inom kay ana man sila ka-agresibo. Nakaroon na ka sa Ginoon, maulaw na noong ka. Na tanaw di ba bagbabagan yung kaskaway? Sa una, natural man lang sa imo ng buhaton. Buhatag kag sigarilyo, tungod ana, tanan nimong silingan, nakamao mo sigarilyo, tungod nimo. Kung adik, maugyapon. Adik ka sa una, tanan nga makauban-uban nimo na adik pod kay imo man sa tunulan. Karon nga na ka sa Ginoo, maupod na dapat, ang imong pagabuhaton. In fact, labaw pa ikaw. Nga maging generous sa tanan nga imong na-receive, ipasa nimo ngadto sa lain. Naingon si Apostle Paul, pattern man nga iyang ginasunod ba? Sa 1 Corinthians 11, for example, verse 23. Mabasa nato ni kay madunggan man nato ni communion. 1 Corinthians 11 verse 23. For I received from the Lord what I also pass on to you. Tanawa, ingon si Pablo, nadawat na ako gikan sa Ginoo, og ako pod nga pasa nga na kaninyo. Namang yung kay nadawatan gikan sa Ginoo ba? Tungod na ipasa pod nga to sa lain. Ayaw suluha. Ang kaluwasan nga imong nadawat, ayaw suluha. Ang kabaguhan nga imong nasinati, ayaw suluha. Ang kaayukan nga imong natagamtaman, ayaw suluha. Ang kalidaw, kalipay nga imong gipahimuslan sa matag adlaw, ayaw suluha. Ipasa ngadto sa lain ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ayaw intawon og suluha. Dad-ana ngadto sa imong amigo, kauban sa trabaho, silingan. So ginli sila, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga lutoson, biayon, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga binuangan ka, ayaw kahadlok. Hatagan ka ng espiritu sa gahom. Hallelujah. Praktisa na. Daugan ang imong pagkamaulawon o pagkamatigo. Ayaw paghunahuna unsay ikasulti sa uban. Ang dumdumo nimo permi unsay ikasulti sa Ginoo pag-abot sa panahon. Taliabot na ang Ginoo unya mo atubang kita ngadto kaniya buhatag og husay pareha atong sugilanon sa tulo ka sulugoon, nga gibinlan og mga katigayunan. Ang usa nakadawat og 5, ang usa nakadawat og 2, ang usa nakadawat og 1 ka talento. Niya gibiyaan sila sa agalon, mingon hala inegosyo ninyo na. Pag abot sa panahon ni balik ang agalon, gisingil sila. Ang nakadawat og 5 mingon nga agalon 5 imong gibili ni arang 5 niya nakaginan siya pog laing 5. Unsay gisulti sa agalon? Well done, thou good and faithful servant. Maayo nga pagkabuhat, ikaw buutan og matinud-anon nga sulugoon. Magpahimos ka. Sabtangan sa akong amahan. Maupod ang gisulti niya ngadto sa nakadawat og 2 kay ang nakadawat og 2 ning ginansya man pud og laing 2. Ay katong nakadawat og 1 unsa man pud tawhana nga bikil man kaayo gunahuna. Ning ingon man nga istrikto kaayo ka. Muani ka sawa nimo gitanom, mga kusar pa. Pagkabugoy yun nga tao, oy. Ang usa nga imong gibilin, akong gitaguan, gilubong na ko si yuta, niya arao. Wa dyan makuha Nasuko ang agalon, buang manday ka, kahibaw manday ka nga istrikto ko. Muani mangani ko suwa na kong gitanom. Kana pang ako ag yung tinanom. Ako am ng kwarta. May paigiadto na ni musbangko, ni tubo pa na gamay. Nasuko ang agalon, kay wala man yun niya buhata ang dapat nga buhaton. Wala niya gipasanay katong gibilin kaniya. Gisulo lang nila niya. Tago-taguan lang nito ilawon siyuta. Muna, nga kinahanglan nato lagi itong pagkalingon o pagkakusgan kay naakitay assignment plus taliabot
ang adalon niya, maningil siya. Dili ta pwede magpadaog-daog lang sa kaluya, kaulaw, kahadlo, kaikog, bisiko. Dili pwede. Daugon na to ang tanang mga kababagan. We have to defeat. We have to overcome all these obstacles. And many of these are thrown by by the enemy along our way to hinder us, to deter us, so we do not do what God has the Lord us to do. And we end up zero in our production when it comes to winning and making disciples. But praise be to God. He has not given us spirit of timidity or fear. He gave us power, love, and sound mind. Hallelujah. Amen. Another nga pagabuhaton, magmapailubon diya sa pagtuon. No? Sa mga practice ka naman na yung mga failure, yun ba? Parehas mag-practice ka drive, mamukmo ka usay, masangit ka sa poste. Anagot, taas kag pailom. Taas ka, pasensya lang gud. No? Ingon sila, by perseverance, the snail reached the earth. Pinaagi daw sa paglahutay, pagpailob, ang suso nakadaog ragyod, nakaabot ragyod sa arka ni Noah. Siya tong pinakalas, pero nakasakay ragyod siya. Na kinahanglan ni nga na po nga mindset, no? Pailuban lang ko nato. Pero dili ta mo undang, dili ta madiskurahi, dili ta bulikoy, dili ta mo ngita og excuse. Lahot tayo lang nato, sung-sungo nato. Basta natay tumong, natay gusto makabot sa atong Christian life, dili ta gustong mahimo atong mga tapulan nga sulugoon, dagang kayong rason. No, gusto nato nga naay bunga. Inigbalik sa Ginoo, makaingon ta, Ginoo ni ang mga bunga. Dili yun ni akong bunga imuha ni. Kay ako sa ngalang nga nakakunik kanimo nga mao ang punuan. Makabunga lamang ako kay nagpabilin man ko diha kanima. Itabangan pud ako sa imong espiritu. Malipay ka. Hallelujah. Badungog nimo puhon ang tingog sa atong agalon. Buotan og kasaligan nga sulugoon. Sulod ka sa kalipay sa akong amahan. Enter thou into the joy of the Lord. Hallelujah. Amen. So pailob, pailob. Another thing, salig sa balaang espiritu para sa iyang tabang. Na dinhi, dili na gyud ta makalingkawas kay naa na may gipadala nga mo tabang kanato ani. This is one of the main reasons why the Spirit was sent by the Father in the name of Jesus. Kaya nga nisulti lagi to si Jesus sa John 14:12 nga gibasa nato last Sunday. Ingon siyang muto kanako makabuhat sa akong mga ginabuhat. Dani mulabaw pa kamo. Kay kanako, kay moadto man ko sa akong Ama. Because I'm going to the Father, you will do even greater things than this. Because I'm going to the Father. And the line I'm going to the Father implied, because I'm going to the Father, the Holy Spirit, who is the another comforter, teacher, and advocate, will come and live inside you and will help you. He is called the Paracletus, one called alongside to help. He will enable you. He will comfort you. He will counsel you. He will fight for you. He will advocate for you. He will guide you into truth. He will teach you all things. He will show you things to come. Many, many more He will do. Salig lang sa iya, ha? Mana, praktison nimo along this line ang mag-ampo, no? Ampo nga Bisaya, ampo nga laing pinulungan. Because when we pray in the Spirit, we're using the language that He likes the most to hear. Unya, magbasaligon, mo niya ang katapusan nga akong dili pa diay, I have to more. Have faith that it will come to pass. Magbaton ka og pagtuo ba nga mahitabo ang imong ginapangandoy, ginatinguha. May tabo siya, paggagamiton ka sa Ginoo ba. Sa una, sa bag-o pa ko nga ikang pag-alagad sa Ginoo ba, no? Nangandoy gyud ko ba, nga puslan pod sa Ginoo nga akong ginabuhi. In fact, that was the simple prayer I made before the Lord when I came forward sa pag-challenge atong nagwali ng gabi. Lord, niya ang akong ginabuhi,
Wala kayo ni maayo nga ika-intrigo nimo, very simple, very ordinary. If there is a place wherein you can use this life, whatever, ana akong giingong sa Ginoo. Na over the years, sinahiday man po ang Ginoo nga gamit sa akong inabuhi. Himaya nga do kaniyan. Now as I am looking back, after many years, kain ko, ay salamat Lord, napuslan ra pud nimo nga akong hinabuhi. Kaya ang tinula na, mapuslan ang kinabuhi, bisag unsa kayano, basta ihalad sa Ginoo. Sa laing bahin, bisag unsa ka talented ang kinabuhi, pag dili ihalad sa Ginoo, dili na niya mapuslan. A life can only be useful in the hands of God, even though very simple it may be, when it is fully surrendered to the Lord. On the other hand, life can be very talented, full of skills, and everything, but if it is not fully surrendered unto the Lord, He cannot use it. So, niya paggamit niya, wala man masurrender nga do kaniya. Ang magamit niya, katurang na surrender sa iya. So if you surrender your life, heartily, sincerely, and excitedly, God will take your simple life. Just like He took the piece of bread from the little boy, made of barley, not wheat. Barley was a second-class kind of flour. Yeah. Secondary class. Barley, made of barley ang kinapay. 5 ka buok, gahi na to siya, kay buntag paguntong gidala, gituto, gahi na. But because it was given into the hands of Jesus, He received it, He broke it, He blessed it, and distributed it, and lo and behold, it became miraculous. Able to feed 5,000, sobra pa gani. Tiyaw ni mo na, kasi pag ihatag ni mo, ihalan ni mo, mao na maging puslanon. So, have faith in the Lord that He will use your life. Siguro wala kay grado, kuwang kag high, kuwang kay kwarta, whatever. Na, conscious ka sa imong kakulangon, pero labaw sa tanan, conscious ka sa kinsay mo tabang nimo. Hallelujah, ang gaong sa Dios maguban sa imong hinabuhi. Amen. Ako makatestimonyo mangyud ko ba nga karon dili na wala naman gyud ko'y kaba pagpaistoryahon ko basta pulong sa Ginoo. Wala na ko gyud ko'y kaba, di na gyud preo mahadlok ka nung kurong-kurong pagkapagsugod. Ana mo gyud siguro nang bag-o ka nagsugod. But over the years and as you keep on moving forward with the Lord, little by little all those trepidations and intimidations, feelings of insecurity and the like will be removed from you. They will flee from you, as the Lord has said. Last, mga igsoon, rejoice. Rejoice as you do the work of the Lord. Magkalipay lang gud kagod, kanang giingon bitaw sa kasulatan, do all things without murmurings. Usana, that's the negative side. Napay giingon sa pulong sa Ginoo, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Napay sumpay, in everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Napay nasto nga anak, pray without ceasing. Hallelujah, no? So, kung nagakalipay ka pirmi, mainampuon ka sa kanunay, mapasalamaton pagyud ka sa tanang butang, kinsa pa may makapugong nimo. You become unstoppable. Walay makapugong. I like to behold mga brothers and sisters nato ba? Nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, no? I commend you in the Lord. Kang salamat yun ninyo ba? No? Di na ko mo maisa-isa pagsangpit, pero mapasalamatan kayo ko, labi na itong mga sa satellite nga nasa lagyong lugar. Nagapadayon mo sa Ginoo, nagapadayon mo og ministry, nagapadayon mo padagan sa inyong mga tabpok, no? House church or a life group. Salamat yun kayo ninyo. And then keep on doing these things and keep on encouraging the others to do the same. Pangita atong imong faithful men who can also do the same to others according to 2 Timothy chapter 2 verse 2. Paul was instructing Timothy that things you receive from me,
entrust thou to faithful men, who shall also do the same to others. Para na ay multiplication na may tabo. So I'm praying and looking forward nga next year, at the end of this next year, mas daghan pang mga kaigsuunan nga bag-o nga mga nakabalik sa Ginoo, bag-o nakadul sa Ginoo, kato mga medyo naglaylo, balik ang ilang kainit, tungod kay naay mga gipanggamit nga nagpagamit para kay Lord. Salamat, Father, sa imong pulong. Thank you kaayo. Aming tanan mahimong thoroughly equipped for every good work. Thoroughly equipped for every good work, Lord. We declare it in the name of Jesus. Walay usa nga magpabilin nga dili masinangkapan. Ang tanan mahimong masinangkapan o mapuslanon nga kinabuhi. Ang mahitabo kanila, O Lord, nga makakontribute sila sa pagpalapad sa gingharian, makasangyaw sa pulong, makadaogong mga kalag, o makamao nga mo disciple o mga kinabuhi. Punua ang matag usa sa espiritu sa kaisog, sa espiritu sa gahom, sa espiritu sa gugma, sa espiritu sa pagpugong sa kaugalingon, pagdisiplina sa kaugalingon, sa ngalan ni Jesus. Lord, buksan nimo ang dugang pang mga kahigayunan nga diin makaministeryo ang imo makatawhan. Labi na kadtong mga nagatuon, tultuli sila sa mga bang-ong kinabuhi nga imong giandam, mga bang-ong panimalay nga andam nga mobukas. Hallelujah. Kay mo accommodate sila o tapok sa sulod sa ilang balay. Salamat kayo, Aman. Tagbuon mo ang tanang panginahanglanon, O Lord. And we continue to pray for divine favor that your Lord would give. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise be to God.